panukalang batas naman ang inihain ni Senate Minority Leader Ralph Recto na naglalayong ipatigil ang pagtaas ng singil sa processing services sa mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Naghain ng panukalang batas si Senate Minority Leader Ralph Recto na naglalayong ipatigil ang pagtataas ng sinisingil na government fees sa loob ng 6 na taon. Kabilang na dito ang fees sa pagkuha ng passports, driver's licenses, permits at iba pang government documents. Ayon kay Recto, mahigit 53 billion pesos kada taon ang kinokolekta ng national government at local government units para sa pag-i-issue lang ng iba't ibang lisensya, permits, passports at iba pa. Sinabi ng senador na dapat sinusuklian naman na mas mabilis at mas magandang serbisyo ng mga ahensya ang mataas na sinisingil nila. Isa ang Department of Foreign Affairs sa mga nagsisingil ng fee sa publiko para sa aplikasyon at renewal ng passport. 950 pesos hanggang 1,200 pesos ang kasalukuyang binabayad para sa pagproseso ng passport. Ayon kay DFA Assistant Secretary Charles Jose, hindi nila maiiwasan ang pagtataas ng passport fees sa oras na mapatagal ang validity nito sa 10 taon. Kung gustong habahan yung validity from 5 years to 10 years, so it stands to reason na kailangan dagdagan yung pages. Otherwise, mabilis din mauubos yung pages kung so kailangan na rin mag-renew bago pa matapos yung 10 years. So sa pagdagdag ng pages, of course, may dagdag na questions. Iba-iba naman ang pananaw ng tao tungkol dito. Siguro sa akin okay lang kahit wag lang mag-double yung price. Siguro half na itong 950, okay lang. Pero kung mag-double yung price, parang hindi na ata. Kung longer din yung validity ng passport, then okay siya para kaysa pabalik-balik lagi. Para kung 10 years siya, better para hindi lagi babalik for passport renewal. Ngunit ayon sa DFA, bago pa man magtaas ng passport fees, nauna na silang nag-implementa ng pagbabago upang mapabilis ang passport application at renewal. Marami na kami na-institute ng mga measures and reforms para mapabilis yung process during the last couple of months. Kabilang na rito yung pag-adapt ng bagong online appointment system at sa loob ni Asiana, nagkaroon kami ng reconfiguration para ma-improve yung time and motion. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.